Yay! Nakadaan na nga kami ng Sagada at papunta na tayo ng Ilocos mga be! At kung gusto mong sumama sa aming mga biyahe ay huwag kalimutang i-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga biyahe namin ni Yawin Vlogs. Thank you! Second day na nga kami mga biyahe nagbiyahe at ito nga ay pababa na kami mula Sagada at papunta na kami Ilocos. Dito nga ay magbiyahe na naman kami sa parang walang patapusang daan ng Mountain Province. At kung mapapadaan nga kayo dito ay mag-ingat-ingat po tayo dyan sa gilid ng bundok dahil may mga bumabagsak na maliliit na bato. Diyos ko po, dahil ako'y natatakot talaga dito dahil may parang bumabagsak sa mga helmet namin dyan. Sobrang nakakatakot talaga siya dahil anumang oras ay pwede kang bagsakan ng mga tipak ng malalaking bato dyan. Oo, dahil nga napapansin namin na merong maliliit at malalaking bato na naglalaglag dyan sa mga gilid. At habang nga binabaybay namin ang danay nadaanan nga namin tong view deck na to. Kaya pansamantala nga kaming huminto para mag-picture-picture at tingnan kung gaano kaganda ang view dito sa lugar na to. Sobrang nakakatakot nga talaga siya mga be dahil kung titingnan mo ang ibaba ay malulula ka talaga oh. At umakyat na nga ako sa taas at ayan palakasan na lang ng loob mga be pero nanginginig na talaga tayo dyan. Kaayaan na nga bumaba at magbiyahe ulit para na maaga-aga kaming makarating ng Ilocos nito dahil ang habang-haba na nga ng binahe namin. At nag-racing at nag-banking na nga ang mga lodi nating driver dito kaya naman kaming mga OBR ay nanginig ng mga kalamnan at kulang na lang ay bumaba kami at maglakad. Malapit-lapit ko na nga mabatukan ang aking driver dito. Pasalamat na nga lang siya at may helmet siya. At mabuti na nga lang din at wala kaming nakakasabay o nakakasalubong na mga sasakyan sa mga oras na ito. At nagpahinga na nga muna kami saglit dahil malapit-lapit na rin naman ang babaybayin namin at katanghali ang tapat na nga pala ngayon kaya sobrang init na. And yay, nandito na nga pala tayo sa Ilocos kaya picture na muna tayo. Ang bilis namin, di ba? At sa kasamaang palad niya sa sobrang binas ng aming kasama ay nasiraan pa kaya ayan napatambay kami malala talaga dito. At ang pinaka-worst pa ay nagsobrang tagal talaga kami dito dahil naghanap pa kami ng mga pyesa ng kanyang motor. Ito nga ang pinakakalaban namin tuwing nagra-rides. Oo, lalo na kung malayo ang rides at pag nasiraan ka ay perdi. Magtatagal ka talaga sa iyong biyahe. At inabot na nga kami ng madaling araw bago nakabiyahe ulit after matapos ang pag-ayos ng motor. Dito na nga kami nagpahinga saglit para na makakatulog naman ang aming mga driver at makapagpahinga ng konting oras dahil biyahe na naman ulit kami mamaya. Damaga na nga kami dito at take note pang 3-day na namin na nagbiyahe ng mga oras na ito. And yes, after mga ilang oras niya ay nakarating na tayo ng Ilocos Norte. Ay, nahanap ko talaga dito si Sandro Marcos, mga B. Magpapapicture lang mga B. Nako, ramdam na nga namin ang hangin ng Ilocos kasi sobrang init na nakakamatay. Tingnan niyo pa sa mapa. At hindi na nga kami masyadong nagtagal dahil nagugutom na nga kami. Kaya ito may nakita akong gumagawa ng empanada ng Ilocos. Kaya tara tingnan muna natin kung paano sila pinoproseso. At dito nga ipapakita natin ang paggagawa nila ng kanilang special empanada. Out of curiosity nga, tinanong ko kung ano yung pinapalaman nila sa empanada. At ito nga yung mga sinabi niya. Pinaghalo nga daw nila yung munggo at repolyo pagkatas ay lalagyan nila ng isang itlog at ilalagay nga nila itong specialty na Ilocos Longganiso nila. Pagkatapos nga ay sa kanila ilalagay sa mainit na mantika para maprito at maluto ng ating empanadang order kay ate. At boila, meron na tayong pinakamasarap na empanada ng Ilocos na gawa ni ating nagtitinda. Titikman natin yan mamaya. Sobrang init na nga kami. Nakakita nga ako ng pakwan dito. Kaya naman napagdesisyon kung bumili para mamaya ay pangmagas na lang namin after namin kumain dito sa karinderya. Medyo naglaway nga ako dahil pakiramdam ko nga ay matamis at pulang-pula ang pakwan pero sa kasamang palad nga ay dilaw pala yung pakwan. Diyos ko day. And yes, of course nga, nandito na tayo sa Arco ng Benguet, Ilocos Norte, na kung saan nga, dito natin makikita ang sikat na sikat sa Ilocos Norte na windmill. Kaya tara nga, samahan nyo kami at pupuntahan natin at magpapahangin tayo sa pinakamalaking electric pan ng Ilocos Norte.
Kaya naman President BBM, nananawagan po kami na pahiramin niyo kami ng 10 windmill lang. Dahil hindi na nga kinakaya ng aming electric pan ang init sa Manila. At mula nga dito sa binabaybay naming daan ay kitang-kita na nga namin ang naglalakihan at naggagandahang windmill ng Ilocos Norte. Kaya na-excite na kami na makababa ng motor at makapagpahangin na dahil sobrang init. Katanghali ang tapat nga kami dumating ng windmill kaya nga sobrang hitik na hitik ang init at wala nga kaming masyadong masiluhan dahil tabing dagat nga pala itong windmill. Kaya kung ganitong oras tulad namin nga kayo makakarating dito sa windmill ay wag na wag ninyong kakalimutan magbaon ng maraming sunblock kasi itim ang kalalabasan ng inyong kulay ng balat. Kaya sa tubulad nga namin first time lang makakarating ng windmill ng Ilocos Norte ay i-enjoy na lang namin ang scenery ng lugar. Grabe, sobrang gandang-ganda talaga kami sa lugar ng Ilocos Norte at ito pa nga lang yung nakikita naming windmill ay parang ayaw na talaga naming umuwi ng Manila. Sobrang init nga nang nararamdaman namin ay parang gusto ko nang maligo pero no strictly no swimming nga pala dito mga bi. Dahil ang chismis pag lumusong ka sa tubig ay pwede kang ma-electric shock. Oo, dahil sa mga windmill na pinagkukunan nila ng enerhiya dito sa Ilocos. Kaya kung ayaw nyo nga ang kiligi ng very light, ay iwasan nyo nga ang mapalapit ng bahagya sa tubig. Mas mabuti na nga ang maging safe tayo mga bi. Kaya tara, tingnan nga natin ang pagkakaiba ng electric pa ng Ilocos sa electric pa namin sa bahay. Ay, pares lang pala. Pares lang mainit mga bi. Hindi nga rin pala kinaya ng windmill ang nagbabagang init dito sa Pilipinas. After nga nating magpahangin sa windmill ng Ilocos Norte ay bumiyahe ulit kami para tuntunin naman ang daan papuntang Pagudpud para man lang bago gumabi ay ma-experience naman namin ang ganda ng Pagudpud. Kung saan nga ay dito naman natin makikita ang isa sa mga tourist spot din dito sa Ilocos, ang Patapat Bridge o ang Patapat Viaduct na tinatawag nila dito. At sa puntungang ito ay lalo talaga kaming naamay sa sobrang ganda ng Ilocos Norte nung makarating kami dito sa bridge na to. Ang bridge na ito nga ang nagdudugtong sa Ilocos Region at Cagayan Valley simula pa noong 1986 nang itayo ito. Puyat, pagod at stress nga inabot ng tropa namin dahil sa pasira-sira niyang motor kaya ayan nanawagan na lang siya. Tulog mo yan. Ito? Yun guys, nananawagan ako. Nandito po ako sa Ilocos. Ilocos ba ito? Tama, Ilocos Norte. Wala na akong pera, wala na akong makain. Puntahan nyo na lang po ako, pakisindo na lang po ako. Wala na akong panggas. Di kasi na lang sa akin. After nga ng medyo mahabang pahinga ay nagsimula na rin kaming magbiyahe pabalik upang maghanap nga ng medyo malapit na beach dito sa Pagudpud para naman makapagpahinga at makahanap na rin kami ng transient na aming matutuluyan para ngayong gabi. At syempre mag-enjoy naman kami sa mga beaches na makikita dito sa Pagudpud dahil nga sa sobrang haba ng aming biyahe at sobrang init na inabot na nga ng 3 araw mga bi. Kaya as of now, dagat na nga ang hinahanap ng aming katawan para naman kami malamig-lamigan ng Ilocos. Dahil nga ayon sa mga chismis ay napakagaganda nga ng mga beaches dito sa Ilocos. At kung napansin nyo nga kanina sa Bangge sa windmill ay meron silang mga white beaches. Oo. Naku, kung pwede nga lang mag-swimming dun ay tumalon na ako kanina pa. Oo. Kaya nga yan madaling-madali na ang ating video dyan dahil init na din pati ang nagbibideo. And voila! Dito na nga tayo sa Saud Beach ng Pagudpud, Ilocos Norte. At tara, tingnan na nga natin kung gaano ba talaga kaganda ang Saud Beach. At kung pupunta nga kayo dito sa Ilocos, ay huwag niyong kalilimutang isama to sa mga list niyo mga be. Medyo hapon na nga kami lumabas at nagpahinga muna kami sa transient na aming nakuha. Pero pwede rin naman kayo magdala ng tent at mag-tent pitch na lang dito sa gilid ng dagat.
Hindi na nga kami nag-tent pitch kahit may dala kaming tent dahil gusto naming mas maayos na matutulugan dahil nga sa sobrang pagod namin sa aming biyahe. At eto nga ang kabuuan ng Saud Beach na aming pinuntahan at kung mapapansin nyo nga ay sobrang dami ng tao dahil Holy Week talaga yan, babe. Nag-ikot-ikot nga muna kami bago kami mag-swimming dahil hindi naman tirik yung araw dahil hapon na nga at palubog na rin ang araw ng mga oras na ito mga B. At syempre hindi rin nawawala sa kanila yung mga water activities like jet ski, banana boat, and others. At syempre nagre-range po yan ng mga nasa around 2,000 to 3,000. Kaya hindi na nga namin sinubukan dahil nga ay budget meal lang naman ang mga dala namin dito mga B at gusto lang namin mag-enjoy ngayong holy season. Kaya tara nga at mag-swimming na nga lang tayo para mas ma-enjoy pa namin ang ganda ng dagat ng Saud, Ilocos Norte mga B. At nang mababandang gabi at matapos na nga namin ang paliligo ay nakisaya na nga lang kami dito sa pa-live concert dito sa tabi ng beach. At agugis puso na naman nga ang aming mga mata nang makakita kami ng mga food stall dito sa malapit sa beach dahil nga po is light tayo mga B. Tapos si Kuya pinapuyan niya yung niluluto niyang pagkain kaya nawindang talaga kami mga B. Day 4 na nga ng aming biyahe, kaya ayan, pabalik na nga kami ng Manila sa part na to. At mag-overstep na nga lang kami sa mga hindi pa namin napupuntahan na lugar dito sa Ilocos. Kaya naman ang makita namin itong Beautech na ito ay nagandahan talaga kami kaya nag-stop over muna kami at nag-picture dahil sobrang ganda nga ng view sa lugar na to mga B. And of course mga B, kung pupunta nga kayo ng Ilocos ay huwag niyong kalilimutan itong isa sa pinakamakasaysayang church dito sa Pilipinas, ang Poway Church ng Poway, Ilocos Norte na naitayo nga noong pang 1694. O diba mga B, sobrang makasaysayan talaga itong church na to kaya B, huwag nating imimiss na makarating dito dahil ayon nga sa history ay na-damage na ang church na to dahil sa mga napagdaan ng lindol at pinarestore na lang ng ating butihing former First Lady Imelda Marcos. Napaka-nostalgic talaga ng scenery dito at feeling ko nga ay nakarating ulit ako sa lumang panahon mga B. Hindi na nga kami masyadong nagtagal pa sa Poway dahil maglalast stop na nga kami sa Bigan dahil bibili nga kami ng mga pasalubong tulad ng Ilocos Longganisa at ang bagnet na sikat sa kanila mga be. At dahil katanghalian na nga ay sobrang init na kaya nagpaikot-ikot na nga lang kami dito sa Bigan dahil ang chismis nga ay mas maganda at may enjoy mo pag gumala ka dito ng gabi kaya nga lang ay sayang at tanghali kami nakarating dito sa Bigan. At hindi na nga namin pupuntahan ang Malacanang Palace ng Ilocos mga B. Kaya tara, uwi na tayo. Uwi na, hindi na masaya. Matatraffic kasi kami mga B pag pumunta pa kami doon dahil nga magsisipag-uwian na mga piling artista na nagsipag-uwian sa kanilang probinsya. Kaya maraming salamat mga B sa pagsama sa aming biyahe dito sa Ilocos Norte. See you sa next biyahe namin. Thank you for watching. Bye-bye!